So, good morning mga boss. Ngayon po ay February 2026, araw po ng linggo, sa oras na 9:15. Kasi yun nandiyan sa motor na yan, advance po yan para hindi po kami malate, no? So, papunta po ulit tayo ng Canlupa para mag-deliver ng longganisa, no? So, 10 kilo to. Magbibigay na rin siya ng kalahati doon sa una niyang na-order na 20 kilos. So, bali ang mangyayari is 20 kilos pa rin ang kasunod. Bayad niya lang yung kalahati. Kumbaga itong 10 kilos na to, parang ito lang yung binayaran niya kasi sisingin pa tayo sa kanya. Tapos yung isa naman na CL nung February 4 pa pinilay. Sabay hindi pa ako bayad. Ako naman ay madali naman din ako kayusapan eh. Madali naman ako kumbaga nakakaintindi rin naman ako. Kaya sabi ko sige, iyan natin yan. Sabi ko nga ang alam niyan, bayad na yan. Ako na napapagalitan ni Ate Dablo. So well, ganun talaga. Siyempre kinakaparin natin yung mga taong binibigyan natin ng order natin, lalo na't maramihan, at ginagamit din nila para kumita, no? So kahit pa paano naman anuhan pa naman, aabunuhan pa naman, ano pa naman tayo. Kaya lang, oo, ang daming mag-ano dyan na hindi dapat. Kaya lang, sabi ko nga ay ano naman ang nakakaintindi naman tayo ng sitwasyon ng tao. So okay lang yun kung patagalan sila. Sabi ko nga, ano lang 1 to 2 weeks lang ang pag-ulit ko. Kaya lang wala, tagal talaga ng ganun mahaba Parang banding na tayo mga boss, Kung nakaabot po kayo dito sa part na video, hindi like, share, and subscribe, at follow na rin. At sa shoutout sa 14 nating followers, no? Maraming salamat sa inyo. Medyo sinara ko na yung team na ano natin sa helmet para magkabot. Pagpulling ako.
Babalik pa rin, babalik na mga din. Kaliwa natin yung papasok ng ating pulo. So sa ngayon, mainit. Mainit po ang panahon dinis. Traffic naman, hindi tayo naman. Kaya niya sunod-sunod po yung pa-order natin ito February at maraming salamat February at tingin ko bago ka pa matapos marami tayong sales ngayon at tingin nila sa mga negosyo ng maliit na negosyo ng kagaya ng ginagawa po namin tingin nila yung mayaman andyan yung hihingihan na andyan yung maraming basta hingi yan tapos pagka hindi ka nagbigay lakas-lakas mo kumita dahil mo ng pera negosyo yun hindi naman ganun kalaki yung sa lang na pa-share ko lang para lang din sa kalaman ng nakakarami. Ako po ay hindi bihasa pagdating dito. Kumbaga ako'y pinapaikot ko lang yung pera. May konti tayong kumbaga parang basic na lang. Basic na pamamaraan lang pagdating sa ganito. Parang mamumuhunan ka, bebenta mo. Something ganun. Kaya lang sa part ko, mostly ang ginagawa ko talaga online. At the same time, sureball na may buyer bago ko i-order kay supplier para yung pera hindi natutulog or yung paninda ko hindi natutulog sa akin yun lang yung regarding dito sa na to kaya lang ang nangyayari kaya niyan tumatagal kaya nga sa mga marami rin sa mga reseller tumatagal pero okay lang yan at least ang importante kasi makatulong kami kahit pa paano sa konting kita mo kagaya niyan kung natutuloy tayo nyo kada nag-deliver ako ang dami na nagsasabi mag-charge ka ng bukod doon sa mo ka pa lang hindi na hindi na tayo pa humingi pa ng delivery charge kasi maramihan naman yung binili nila oo konti lang yung ating kinikita pero tulong din natin yun para kahit pa paano hindi na mabawasan yung kita nila kasino lang naman to hindi naman sa pag-araw malapit lang naman talaga to pagka walang traffic ang Tandubang napakalapit na muna kasi tayo marami rin na lusutan dyan accessories sana pagka may mga kakilala kayong magne-negosyo huwag mo masyadong tingin nyo mayaman at tipong hihingian nyo kasi kaya ko namumunan din kami
kaya rin naman kami nagme-negosyo eh. Kasi nga, wala na kami trabaho. Diba? At yung paninda ko naman, yung paninda namin yung kanisa, hindi naman araw-araw paldo. Diba? Hindi naman araw-araw eh. Siyempre nandyan din yung umay ng tao. O pagka nauumay yung mga tao yan. Naka namang order ka ulit bukas. Hindi eh. Kaya hindi ako halos araw. Pagka alam kong halimbawa yung mga naka-order ko online is medyo magtatanong na yan, saka na ako magpapa-order. Magbibigay ako ng timetable kung nga kailan. Minsan nga kahit 2-3 lang ang umorder, talagang kukunan ko eh. Kasi nauubos na eh. Nauubos na yung, ano mo yung araw-araw mong iniisip na, uy, 2 kilo lang kinuha nito. Eh minimum doon ako kukunin is 5 kilos. Siyempre problema na ako sa 3 kilos na yun. Alam mo, talagang may mga tao rin pala na kailangan kukumpitin mo na gusto mo ba ito, meron ako rito, mga gano'n. Kaya syempre sa Panginoon din, hindi po ako panasimbang tao, pero masasabi ko naman na dinadaan ko lahat sa babae. Dinadaan ko lahat sa panalangin. At anong buhay ko talagang hindi pumapalya ang Panginoon sa bagay-bagay. Totoo yung sinasabi namin na yung mga hinihiling natin na para hinihiling natin madalas sa Panginoon na lagi natin kainting na dinadasal eh hindi binibigay pero may pero doon, may binibigay siya kahit hindi mo hiningin. Bawa lagi mo hinihiling tama ako sa moto, tumamawag ginagawa mo naman lahat, tataya ka halos lahat ng kalahati o kung sahod mo pinataya mo sa moto, nananalangin ka. Hindi binibigay ng Panginoon, may mas binibigay pa siya gaya ng pag-isip mo sa umaga. Dahil mo ba't tumama ng loto yun? Saka minsan pag ka rin, no? Pag alam mong hindi ka na natama, pahiyak, diba? Talagang sortihan lang talaga yan. At binibigay yan talagang nakakailangan. Minsan kahit hindi naman nakakailangan, kaya lang sinusubok ka pa rin ng pagkakataon kung anong gagawin mo sa napakalaking pera mo. Kaya ng ilang beses ako nakakapanood o nakakabalita ng tumama, kalalaunan nawala rin, no? Mga hindi namamalayan. Pagka hindi nila makontrol kung siyempre sa dami ng perang yun, parang hindi nila alam kung anong gagawin nila, kung saan sila mag-i-invest. Pwede namang bumawi sa mga taong mamalato, pero pagka ganun kasi dapat nakokontrol mo kung saan mo dadalhin mo. Hindi po ako sa nagmamagaling, pero diba dapat binigyan ka, palaguin mo. Binigyan ka, dalhin mo sa kumbaga nakatanggap ka, eh hindi naman yan tutubo hanggat hindi mo tinaniman.
alam mo yun, yung ibig sabihin ni yung pera, pagka binigyan ka niya, lagi palabas yan. Kailangan meron kang gawin para ma-maintain yung halagang yun. Pwede ka rin naman tumulong pagka nakikita mo may sumusobra sa pera mo, di ba? Ako, aminado ko sa ngayon talagang wala pa. Kasi pambayad ng bills, ang gasolina natin dito, kaya yun yan yung although kumikita naman pag mas naman parang yung araw-araw nating kay ayuda eh. Hindi naman siya yung talagang pagka-deliver lang, hindi, pang araw-araw po natin kaya ang nakukonsum po namin kada linggo na gasolina. Ito, full tank niya sa less than 300 eh. Less than 300 po, full tank na. Hindi ko na po alam sa inyo sa lugar nyo kung saan po. Pero dito po sa amin sa may Kabuyaw, may maganda naman ako napapagasan na full tank na yung isa nga to, 50 full tank na. Siguro, 2 beses kaming nagpa-full tank sa isang linggo pagka kagaya nito may delivery. Pero pagka school bahay ng si Missy, isang linggo na yun, full tank namin. Kaya yun po ang natin dyan, mga boss. Huwag hong ibalin nyo yung tingin nyo na pag-negosyo maraming pera. Mali po yun. Lalo na pag hindi naman ganun kalakihan yung negosyo mo. Kumbaga panapat lang. Maintenance pa ng motor, sasakyan, siyempre labas din yan. Saka hindi ko makakalimutan yung nakapagsabi sa amin kaya sa amin ni Mrs. siya, principal siya. Ngayon, through her experience, ang advice niya sa amin, kung in the near future, syempre hindi naman natin na masasabi na karoon kaming income, no? Eh, huwag kaming mag-invest sa sasakyan. Pag-invest kami sa lupa, which is yun yung ginagawa niya or ginawa niya, no? Hindi ko lang alam na kung gano'n pa rin ang ano niya, kasi ang ginawa niya sa isang compound, halos kanya lahat ng lupa doon, meron siya school, principal siya doon at owner ng school, kaya lang nag-close na eh. Ang ginawa niya, patayo siya ng 4-story, 3-story na building. Tapos hinati-hati niya per kwarto. Yan. Di may apartment siya.
So mag-close man yung school niya, buhay pa rin sila kasi kalat-kalat yung business niya eh. Puro lupa yun. Kung hindi apartment, taniman. Bakery. Yan. Wow. Parang tagal na niyan Magkakaano na eh. Nagkakaroon ng sipon. 275 tambag. So yun na nga yun, pwede ko rin siguro bumili na isang ganun. Pero titignan natin kung paano sistema nun. So muli po, kung ayaw nakakabot dito sa part video, kahit i-like, share, subscribe at pa-follow na rin. Yun. At ay medyo gutom na. So ang mangyayari na ito, papuntang Bahada ito, Bahada out at sa Palo Alto. Yung sa likod dati sirang lupa. So ang mangyayari na ito, give and take. Bibigay ko yung longganisa, kukunin ko yung bayad. Sibat na, medyo gutom na tayo eh. Di pa tayo nag-almusal. May bibingka ulit bigay ko dyan 175 doon. Magkano nga dito ang gulay bibingka bibili tayo ulit dyan mamaya. Sarap kumain Sama ko sana si Mrs. Kaya lang rest muna yun at masakit lagi yun. Ako ba kung ano man nangyayari sa sabi mo magpa-check up eh. Aba, hinihiyan ako ng pampa-check up. Sabi ko dahil mo ba ng gamot? Oo daw, naggamot ka muna.
Parang araw-araw hakot ng basura dito. Mabuti nga at ano eh, matangin no. Umaga ko na nakukuha yung longganisa. Kasi dati, hapon, mga launa, alas 2. Tapos syempre, tataryay mo yun. Ang deliver na nun, depende pa kung gaano karami. Ang deliver nun eh, hapon na. Tipong aabutan ka talaga ng labasan ng school ng mga bata or high school. Tapos yung mga papasok na 6 to 10. Yun lang ano dun eh. Kaya maganda tong ano. Kaya lang, yun nga, hindi siya gaya dati na mainit-init. Yung tipong bagong hango. Kasi tatapos sila ng production nila is ano na, nag-umpisa sila ng 5, matatapos sila ng 8 or 9 ng ano, 8 or 9 na ng gabi, minsan 10 or 11 conforme sa dami ng order. Tapos pagkatapos no tapos ano, syempre hindi naman pwedeng nakatenga lang yon. Pagdating ng mga after 2 hours palalamigin yon, papasok sa freezer. So pagkuha ko siya ng mga 6 or 7, malamig na siya, pero hindi siya frozen, malamig lang. Eh kasi nga hindi nga pwedeng itiwangwang, masisira yung product yung produkto, yung longganisa. At pinaliwanag ko naman na yan sa mga aking suki na ako may pagbabago. At hindi na siya ganun ka kung ano man yung natatanggap nyo before na dati natutuwa kayo kasi bagong hango. Ngayon po natutuwa pa rin kasi wala naman daw pagbabago doon sa akin. Sabi ko hindi naman po pwede kasi palangawan eh. Hindi naman pwedeng itiwangwang ng ganun lang no? Kayo po yung nakaabot ito sa part ng aking video. Kaya like, share, subscribe at pa-follow na rin.
salamat po. At ito rin sa 14 subscribers natin. Maraming thank you sa inyo. At sa mga patuloy na nanonood at tingin ko lalo na ngayon meron na tayong CP holder na nasa helmet, di na siya ganong matagtag, no? Medyo malinaw na yung nakikita nyo. So gusto ko pa naman sanang yayain na magbisita iglesia si Mrs. No? Kaya lang sa sitwasyon niya kasi hindi uubra yung baba, sakay. So panigurado kotse kailangan. Kotse po kailangan. Dito kasi agwat-agwat yung gawa ng kalsada eh. Ito bago to eh, yan eh. Bagong kalsada yan, dapat sinabay na nun eh. Agwat-agwat pa nila eh. Bagay, diskarte nila yan. Sana ang ibayad yung ano ni. Doon lang ako sir, sa may dulo doon. Magdi-deliver na ako longganisa. Sir, may ID po tayo. ID na lang. Sige, wala problema. Medyo nag-iipit na po sa... Naintindihan ko naman yan. At ako'y ano rin ng HOA eh. Medyo... Miraboy kasta kami sa Kalapagay. Ito po lisensya ko. Okay. Medyo... Oh. Mainit na yung ulo namin sa mga... Kasi... Sinasabihan namin ayaw pa rin masunod. Ganun po talaga. Ako, HOA rin po ako sa amin. BOD po ako sa amin. Magandang umaga po sa po. Black 29. Medyo na po sa medyo mag-iip. Ay, okay na po. Nag-sticker na po ba tayo? Malapit na tayo ano, sir. Malapit na yung ilabas yung mabalik. Ayun nga sir, ganun talaga. May buti, may ano kausap yun. Yung iba talagang ano eh. Sige ba? Thank you. Ayun nga, bilang BOD, HOA officer, naiintindihan naman natin yung kanilang patakaran, kanilang resolution, ordinansa, yun, ordinansa. Magandang yung kanilang ordinansa na pinapatupad dito sa village. Sa atin wala, ID lang naman eh. Ano pa naman yung pahiram mo yung ID mo dun. So yun po, at malapit na tayo. Sakat po natin itong video na to. At muli po, may like, share, and subscribe mga boss. At papalo na rin. Maraming salamat sa mga sumusuporta tiling na nanonood ng ating video. So ito dito, ilan pa lang ang bahay dito. So muli po, maraming salamat. Ride safe, keep safe mga boss. Peace out.